Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga taga San Jose. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Lalo na po sa araw na ito na ako ay muling pinabalik sa inyo ng Panginoon, sapagkat mahal po kayo ng Panginoon. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya ako po ay muling binalik sa inyong harapan sa araw na ito upang magbahagi sa inyo ng mabuting balita ng ating ikaliligtas. Ako po ay mananalangin na, Panginoon, salamat po at muli mo kong dinamo sa lugar na ito, sapagkat mahal mo mga taga San Jose. Ang nais mo sa kanila, Panginoon, bawat pamilya sa San Jose ay makakilala sa iyo upang maligtas silang lahat magmula rito hanggang sa 1 kilometer radius ng lugar na ito. Panginoon, mangusap ka sa kanila, iligtas mo ang bawat pamilya sa lugar na ito ng San Jose. At ako'y sumasampalataya, Panginoon, mahal mo silang lahat at nais mong maligtas ang bawat pamilya ng San Jose, Panginoon. Kaya po, mangusap ka sa kanila, Holy Spirit, anumang espiritu ng kaaway na hahadlang at nalakawin ang salita ng Diyos sa aming mga makakapakinig, hinagapos po mga espiritong ito at tinatapon po pabalik sa hell in Jesus' name. At kinagalagan po ang espiritu ng conviction from sin, repentance from sin, salvation by grace through faith in Jesus Christ alone, ay siya lamang makagawa sa lahat sa amin na makakapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at binabalaan ko sino man manggugulo at mananakit sa akin. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. Kaya po, ikaw, Panginoon, ang mangusap sa kanila, Holy Spirit. Let your anointing, knowledge, and wisdom ay sumaakin at kaligtasan sa kanila na makakapakinig sa araw na ito. And I command the mighty angels of God, palibutan ako sa lugar na ito. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sa magandang umaga po muli, sa mga taga San Jose. Kung ngayon ang huling araw mo sa lupa, saan ka pupunta? Kung ngayon ang huling araw mo sa lupa, saan ka pupunta? Mga taga San Jose, ang katanungan ito ay para ko sa inyong lahat. Kung ngayon ang huling araw mo sa lupa, saan ka pupunta? Sapagkat
Walang nakakaalam sa atin kung saan tayo pupunta pagkatapos natin sa mundo ito. At ang tanong na ito ay dapat natin siniseryoso. Kung ngayon ang huling araw mo, saan ka pupunta? Ang kaluluwa mo, saan pupunta? Sapagkat dalawa lang ang tutunguhan ng ating mga kaluluwa. Sa langit, kapag ikaw ay mayroong relasyon kay Jesus. At sa impyerno, kapag wala kang relasyon kay Jesus. Ganun lang po kasimple yun. Hindi paligid-ligoy ang salita ng Diyos. At ang tunay na manangaral ng Panginoon ay hindi paligid-ligoy. Sinasabi ang buong katotohanan at bawal katotohanan naman. Kaya tanong, kung ngayon ang huling araw mo, saan ka pupunta? Saan pupunta ang kaluluwa mo? Sapagkat ang iba sa atin ay hindi na nagising ngayong araw na ito. Nasa na kaya ang kanyang kaluluwa? Nasa langit kaya ang kanyang kaluluwa o nasa impyerno? Sapagkat binabanggit sa Santiago 4:14, sapagkat hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, para saan ang buhay mo. Ito ay parang isang singaw na lumilitaw ng kunting panahon at pagkatapos ay mawawala rin. James 4:14. Sa mga kapatid, binabanggit ng salita ng Diyos. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo bukas? Marami pa sa atin, ngayon na ang last day mo sa lupa, subalit hindi mo pa rin alam, sapagkat wala na nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Baka last day mo ngayon, pero hindi mo alam. Ang tanong, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Sa langit ba o sa impyerno? Kapatid, dalawa lang ang tutunguhan ng kaluluwa natin. Pag tayo ay nawala sa mundo ito, sa langit, kapag meron kang relasyon kay Jesus, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, masisiguro mo ang kalangitan ng Diyos. Subalit, kung walang relasyon kay Jesus, ang pupuntahan ng kaluluwa mo ay sa hell. Kapatid, pag hindi po totoo ang sinasabi ko, sabihin mo sinungaling ako. Subalit ang salita ng Diyos ay nagsasabi noon. Kaya yun po ang paniwalaan natin. Pag nawala ka sa mundong ito, saan pupunta ang kaluluwa mo? Ang nakakalungkot, marami hindi alam kung saan sila pupunta ang kaluluwa nila. At marami isip, mahaba pa ang buhay nila. Subalit hindi nila alam, yun ang palang huling araw nila. Baka iba sa atin dito, hanggang ngayong araw ka na lang, subalit hindi mo pa rin alam. Kaya kapatid, samantalain natin ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Kaya pag uwi mo sa bahay mamaya, manalangin ka muna bago ka magluto, bago ka maglaba, pumasok sa trabaho, magnegosyo, mamalengke, o ano mang gagawin mo sa buhay mo. Kapatid, siguraduhin mo muna ang iyong kaligtasan. Manalangin ka muna sa Panginoon para lang masiguro mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa.
sapagkat kung di mo sigurado ang pupuntahan ng kaluluwa mo, kapatid, ikaw ay nasa danger zone, sapagkat maraming kaluluwa na pupunta sa hell sapagkat hindi nila pinaghandaan ang kanilang kamatayan. Kapatid, lahat po tayo mamamatay sa mundong ito. Ang tanong, nakahanda ka ba pag ikaw ay nawala sa mundong ito? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Ang kaluluwa mo, alam mo ba kung saan pupunta? Kapatid, pag wala pong relasyon kay Jesus, ang kaluluwa mo pupunta sa hell at parurusahan ng diablo araw at gabi at wala nang katapusan. Forever na yun sa hell. Gusto mo ba ng ganon, kapatid? Ikaw, kung gusto mo yun, walang problema. Pero ako, hindi ko na nasain na mapunta sa hell at habang buhay ako doon, parurusahan ng diablo araw at gabi, walang katapusan. Sapagkat ang totoong buhay natin, kapatid, ay hindi yung buhay natin ngayon. Ang buhay natin ngayon ay temporal lamang. Ang totoong buhay natin, yung pag nawala tayo sa mundong ito, sapagkat yun ay eternal. Yung po ang pagandaan natin, yung buhay na eternal. Kapatid, sigurado ka na ba kung saan pupunta ang kaluluwa mo? Kapatid, kapag walang relasyon kay Jesus, pag namatay ang tao, pupunta siya sa hell. Subalit, kapag meron siyang relasyon kay Jesus, pupunta siya sa langit. Ganun lang kasimple yun, kapatid. Ganun lang kasimple yun. Mayroong apat na katotohanan na dapat natin lubos na maintindihan. Apat na katotohanan na dapat natin maintindihan. Una, mahal ka ng Diyos. Kapatid, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. At mahal ng Diyos ang mga taga San Jose. Bawat pamilya ng San Jose ay mahal ng Diyos. Kaya nga po ako pinadadala ng Panginoon sa inyong lugar sapagkat mahal ng Panginoon ang bawat tao, bawat pamilya sa San Jose. Ang nais ng Panginoon, maligtas ang buong San Jose, ang bawat pamilya sa San Jose. Mga kapatid, kaya po, tandaan mo palagi, mahal ka ng Diyos. Kaya nga binabanggit ng salita ng Diyos sa John 3:16, kayo kalaban ang pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man sa kanya'y sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ang Ama, minahal tayo, pinatawad tayo, hindi tayo lahat itinapon sa impyerno. Binigyan niya tayo ng pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo, upang tayo ay maligtas sa kasalanan at sa apoy ng impyerno. Subalit, dapat tayong sumampalataya doon sa binigay ng Ama. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng kaligtasan. Subalit, ang hindi sasampalataya
ay walang kaligtasan. Kapatid, maging matalino po tayo mga taga San Jose. Ang tanging mo lang gagawin, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan araw-araw. Ang tanging gagawin mo, sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, yun lang ang gagawin mo. Tapos hindi mo pa gagawin, paano ang kaligtasan mo? Kawawa ang isang tao na mapupunta sa hell. Kapatid, may pupuntahan ang kaluluwa mo. Saan pupunta ang kaluluwa mo pagkatapos mo sa lupa nito? Kapatid, yun po ang paghandaan natin sapagkat yun ang eternal. Ang buhay natin ngayon, temporal, hindi panghabang buhay. Kaya na iba sa atin hindi na nagising ngayong araw na ito. Ang iba sa atin baka last day mo na ngayon. Subalit pinabaliwala mo ang paalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay dapat maganda, na ikaw ay dapat magkaroon ng pananampalataya sa buktong na anak upang hindi ka mapahamak, ang iyong kaluluwa ay hindi mapahamak at mapunta sa hell. Kapatid, huwag po tayong naniniwala sa mga artista na wala namang alam sa salita ng Diyos. Huwag natin iniidolo ang mga artista sapagkat sila po ay lumalakad sa kasamaan, sa kasalanan. Tapos magsasabi sila sa iyo, ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Kapatid, huwag ka maniniwala sa kanila. Sa Diyos tayo sumampalataya, si Jesus Christ ang ating idolohin. Ang mga Pilipino madaling sumamba sa Diyos-Diyosan, madaling mag-idolize. Kaya ang mga Pilipino, mahirap ang buhay. Mag-iigulo ka na rin lang, doon na sa tama, si Jesus Christ. Yun ang pwede mong i-idolize sapagkat sa Panginoon, pag sumasamba ka sa Panginoon, hindi yun idolatry. Subalit pag tayo sumasamba sa bato, sa kahoy, sa artista, yan po ay idolatry. Pag hindi mo yan tinigilan, ipapahamak ka niyan, kapatid. Dadalhin ka niyan sa hell. Nais kanyang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, sa piling niya. Mahal ka ng Diyos, nais ng Diyos, makapiling mo siya sa langit. Subalit kailangan ka sumampalataya sa buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Nais kanyang magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama niya. Ang nais ng Diyos, pagpalain tayong lahat, maging masagana tayong lahat. Sapagkat sa langit, wala po naghihirap doon. Kaya pumasok ang kahirapan dahil sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kung sasampalataya ka sa Panginoon Yesus, ikaw ay sasagana at ang buhay na walang hanggan ay nag-aantay pa sa iyo sa langit. Sabi sa John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw
pumatay at manira. Ang Diablo po ang pinabanggit dito. Ang Diablo ay magnanakaw. Ang Diablo ninakaw ang ating kaligtasan, ninakaw ang ating pagpapala. Ang Diablo ay pumapatay. Ang Diablo ay naninira ng buhay. Kapatid, huwag mong hayaan ang Diablo patayin ang kaligtasan mo, sirain ang buhay mo, at patayin ang kaluluwa mo sa hell. Kapatid, kawawa ka naman kung ang Diablo ang paniniwalaan mo. Ang Diablo po ay pumapatay, naninira, at nagnanakaw ng ating kaligtasan, ng ating kasaganaan. Kapatid, hindi ka ba naahawa sa kaluluwa mo, sa buhay mo, kapag ang Diablo ang pinanatili mo sa buhay mo? Kawawa ka, kapatid, sapagkat ang Diablo wala siyang inisip na mabuti sa tao, kundi sirain ang buhay ng tao. Kapatid, hayaan mo bang sirain ng Diablo ang buhay mo dito sa lupa? Kapatid, huwag tayong magpauto, huwag tayong magpakamangmang sa Diablo. Kapatid, kapag lumalayo ka kay Jesus, tuwang-tuwa ang Diablo, sapagkat patuloy na sisirain ng Diablo ang buhay natin. Lumapit tayo kay Jesus upang lumayo si Satanas sa buhay natin. Kung nais mo masagana dito sa lupa, lalo na sa langit, kapatid, lumapit ka kay Jesus. Walang ibang lalapitan, walang ibang magliligtas sa iyo, kundi siya lamang. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Yun po ang nais ng Panginoong Jesus. Kaya siya bumaba sa lupa upang hanapin tayong mga tupang nawala. Tayo pong lahat dahil sa kasalanan ay parang mga tupang nawala at hinanap tayo ng Panginoon. Bumaba ang Panginoon sa langit at hinanap tayong lahat. Kapatid, nahanap ka na ba ng Panginoon? O nagtatago ka sa Kanya, lumalayo ka sa Kanya? Kapatid, isa kang tupang nawawala. Ang gusto ng Panginoon, hanapin ka at alagaan ka niya. Subalit kung lalayo ka sa Kanya, walang magagawa ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay hinahanap ka. Huwag kang magtago sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, sapagkat kapag lumalayo ang tao sa Panginoon, si Satanas ang lalapit sa Kanya. Sino gusto mo lumapit sa iyo, kapatid? Ang Panginoong Jesus o ang Diablo? Marami sa atin ang Diablo ang pinipili. Kaya ang buhay nila ay magulo, ang buhay nila ay puno ng bisyo, ang buhay nila walang kapayapaan at puno ng kahirapan. Kapatid, hindi ka ba napapagod sa kanyang buhay mo? Ang nais ng Panginoon, maging masagana tayo sa buhay natin dito sa lupa. Subalit, lumapit ka sa Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoon, pagsisiya mo mga kasalanan mo araw-araw. Kapatid, kapag tayo lumalayo sa Panginoon, natutuwa ang Diablo,
sapagkat ang nais ng Diablo ay patuloy sirain ang buhay natin at ilayo tayo sa kasaganaan na nais ng Diyos sa atin. Kapatid, hindi ba mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, hinanap tayo na para tayo mga tupang nawalay sa Panginoon. Hinanap ka ng Panginoon. Kapatid, lumapit ka na sa Panginoon. Hinahanap ka ng Panginoon. Huwag mo pagmatigasin ang puso mo sapagkat ang Diablo ang natutuwa kapag nagmamatigas tayo sa Panginoon, sapagkat alam ng Diablo ang sinasabi na salita ng Diyos. Ang Diablo, ang nais ng Diablo sa buhay natin, sirain, patayin at nakawin ang buhay natin. Kapatid, gusto mo ba na masira ang buhay mo, nakawin ang buhay mo, at patayin ang buhay mo ng Diablo? Kapatid, kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Kung yan ang pipiliin mong buhay sa piling ng Diablo. Kapatid, walang ibang magandang hadikain si Satanas sa atin, kundi patayin, sirain, at nakawin ang ating buhay. Kapatid, si Jesus, kabaliktaran nun ang nais. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. Sabi sa John 10:10, mga kapatid, sinasabi na sa atin ng Panginoon ang intensyon niya sa atin. Subalit, bakit tayo nagmamatigas sa Panginoon? Bakit ka lumalayo sa Panginoon? Gusto mo bang manatiling magulo ang buhay mo dito sa lupa? Pagkatapos, pag namatay ka pa, mas lalo pang gugulo sapagkat pupunta ka pa sa hell. Kapatid, kawawa ka naman. Nagpauto ka sa Diablo. Ang Diablo tuwang-tuwa sa atin. Ang Diablo tuwang-tuwa kapag lumalayo tayo kay Jesus. Sapagkat ang nais ng Diablo, masira ang buhay natin. Yung ba ang gusto mo, kapatid? Kawawa ka naman kung yun ang gusto mo. At kawawa ka naman kung magpapaupo ka sa Diablo sa buong buhay mo. Samantalang, andyan ang Panginoon Jesus. Siya na nga ang lumalapit sa iyo upang magkaroon ka ng masaganang buhay dito sa lupa, lalo na sa langit. Mga kapatid, mahal kayo ng Panginoon. Sa kapila nito, maraming tao ang hindi nakararanas ng makabuluhang buhay at hindi nakakasiguro kung sila'y may buhay na walang hanggan. Dahil, number 2, likas na makasalanan ng tao, kaya nawalay siya sa Diyos. Ito po ang pangalawang katotohanan na dapat natin malaman. Likas na makasalanan tayo, kaya nawalay tayo sa Diyos. Simula na magkasala si Eva at Adan, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Kaya ang buhay ng tao naging magulo, ang buhay ng tao naging madilim.
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, tayo po lahat ay makasalanan, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung po ang totoo. Kaya nga po ang Panginoong Jesus bumaba sa lupa para hanapin tayong mga nawawalang lupa. Mga kapatid, ang dapat natin gawin, sumampalataya sa Panginoong Jesus at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At ang Panginoon, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi mapapatawad ng Panginoon, lalo na kapag ang taong iyon ay nagpakumbaba. Kagaya nga ng maniningil na buwis, ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Ganon ang nais ng Panginoon sa atin. Tayo'y magpakumbaba sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya. Ang nakakalungkot ang tao, iniisip niya, lumalakad na siya sa kabanalan, subalit lumalakad na pala siya sa kasalanan. Kapatid, huwag tayong padaya sa dyablo. Tayo po lahat, minsan oras-oras nagkakasala sa Diyos. Ang tanging mo lang gagawin, humingi ng tawad sa Diyos at patatawarin ka ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi mapapatawad ng Panginoon. Kapatid, gaano ka man karumi, gaano ang karaming kasalanan mo, ang tanging susi mo, magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon. At mapapatawad ang iyong kasalanan at lilinisin ka pa ng Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan natin ay kamatayan. May tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Biblia. Una, ang pisikal na kamatayan na binabanggit sa Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Mga kapatid, isa lang ang buhay ng tao. Kaya dapat ingatan mo ang buhay mo. Isa lang ang buhay natin lahat. Pahalagaan natin ang buhay natin. Sana man lang ang buhay natin, pagkatapos natin dito sa lupa, ay makapiling natin ang Panginoon sa langit. Ang nais ng Panginoon, makapiling tayo lahat sa langit. Subalit, tayo ay lumalayo sa Panginoon. Paano yun, kapatid? Anong gagawin sa iyo ng Panginoon? Lumalaban na siya sa iyo, lumalayo ka pa sa Kanya. Kapatid, kawawa tayo.
kapag tayo ay nagpauto sa dyablo at pinalalayo tayo kay Jesus. Mga kapatid, sa Panginoon Jesus tayo lumapit upang sumagana ang buhay natin. Ang nais ng Panginoon, maging masagana ang buhay natin dito sa lupa, lalo na sa langit. Ang sabi na salita ng Diyos, itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kapatid, pag namatay ang tao, meron agad paghuhukom. Yung individual na paghuhukom, aharap tayo sa Panginoon pag tayo ay namatay. At sasabihin ng Panginoon, bubuklatin ng Panginoon ang aklat ng buhay. Pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, diretso ka sa hell. Subalit pag nandoon ang pangalan mo dahil sumampalataya ka sa Panginoon Yesus, diretso ka sa langit. Kapatid, ganun lang kasimple yun. Si Jesus ang susi natin papasok sa langit. Wala na pong iba. At spiritual na kamatayan. Spiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ito ang masakit. Yung spiritual na kamatayan. Pagkatapos ng pisikal, mamamatay tayong lahat sa pisikal, sa spiritual. Ang iba sa atin, tuluyang mamamatay sa spiritual, sapagkat wala siyang Panginoon Jesus. Subalit malagim ang kasasakitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ibig sabihin, ito po yung mga relasyon ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasuklam-suklam po ito, mga kapatid. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo po lahat ay iligtas sa mga ganitong bagay na mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga magkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Revelation 21 verse 8. Mga kapatid, ito po ang spiritual na kamatayan. Kapag ang tao namumuhay sa kasalanan, kagaya ng pinanggit sa Revelation 21 verse 8, at hindi siya nagsisi, at talagang pinanindigan niya pa ito, kapatid, pag pumanaw ang tao yun, at mawawala siya sa mundo nito, pupunta siya sa hell. Ang iba sa atin, mas marunong pa sa Diyos. Sinabi na nga ng Diyos, masama yung ganong mga bagay. Nagmamatigas pa tayo sa Diyos. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga tuwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasap sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling.
ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyak na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kapatid, ito po ang spiritual na kamatayan sa tao na namumuhay sa kasalanan at hindi niya to pinagsisihan. Ito po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Kahit ako man ay nangangaral sa inyo, nagkakasala din ako sa Panginoon, paminsan-minsan. Subalit, initiyak ko po sa inyo na ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan, kahit oras-oras pa yan. Kapatid, yun lang naman ang pagkakaiba sa atin. Gaano ka kadalas humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan? Pare-parehas tayo nagkakasala. Di pare-parehas tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Di po ba? Lahat tayo nagkakasala. So lahat tayo dapat humingi ng tawad sa Panginoon. Ako at kayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. Humingi lang tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At tayo ay patatawarin ng Panginoon. Anong masama doon? Anong mahirap doon, kapatid? Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, lahat tayo nagkakasala. Anong mahirap kung tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan? Anong mahirap doon, kapatid? Lahat naman tayo nagkakasala. Anong nakakahiya doon? Kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon, anong nakakahiya? Eh lahat naman tayo nagkakasala sa Panginoon. Kapatid, walang nakakahiya kung tayo hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Ang nais ng Diyos, kagaya ng maniningil ng buwis, ang sabi ng Panginoon, ahapag pa sa akin na isang makasalanan. Subalit ang tao ngayon, nagkakasala na, hindi pa nagpapakumbaba sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? Sa totoo lang, kapag ang tao napunta sa impyerno, kasalanan niya po yun. Hindi kasalanan ng Diyos. Sapagkat habang ikaw ay nabubuhay, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magsisi sa iyong mga kasalanan. At oras na magmasisi ka sa iyong mga kasalanan, matatawarin ka naman ng Diyos. Kaya kapag ang tao napunta sa impyerno, wala siyang dapat sisihin, kundi ang sarili niya. Hell is a choice sa tao. Pinipili kasi ng tao. Ang gusto kasi ng tao, mabubuhay siya sa kasalanan, mabubuhay siya kung anong gusto niya buhay. Pagkatapos, gusto niya pumunta pa siya sa langit. Kapatid, walang ganun. Walang ganun, kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya huwag tayong nagpapapaniwala sa mga artista na sinasabi, okay lang, mabuhay ka kung anong gusto mong buhay, sapagkat pupunta ka sa langit. Walang ganun. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. At kapag nakinig ka sa kanila, magkikita kayo lahat sa hell. Sapagkat iba ang binabanggit ng Bible. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan pisikal at kamatayan espiritual. Saan ka maniniwala, kapatid? Kapag naniwala ka sa tao na sinungaling,
magkikita-kita kayo sa hell. Subalit, kapag ang Diyos ang pinaniwalaan natin, magkikita-kita tayo sa heaven, kapatid. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niya ito? Madalas natin nag-isip na ito ang mga solusyon. Relihiyon. Kapatid, hindi solusyon ang relihiyon. Walang relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Ang sinasabi sa salita ng Diyos, si Jesus ang tagapagligtas, hindi dahil kahanip ka ng isang relihiyon, kaya ka maliligtas. Kapatid, yan po ay kamangmangan. Walang relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Pag tayo umarap sa Diyos, bubuknatin ang aklat ng buhay. Hindi ka tatanungin doon, anong relihiyon mo sa lupa? Sa langit, walang tinataas na relihiyon, kundi si Jesus ang itinataas. O mabuting gawa o kabutiang asal. Ang iba, iniisip kapag siya ay mabuti at gumagawa siya ng mabuti, makapagliligtas na ito sa kanya. Kapatid, yan po ay kahangalan. Walang ganun, walang ganun. Hindi ang kabutihan mo magliligtas sa iyo, kundi si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi dahil mabuti kang tao, mabuti kang nilalang. Ganon ang iba sa atin. Iniisip nila, mabuti akong tao, wala akong nargablatang tao, pupunta ako sa langit pag ako namatay. Kapatid, malaking kahangalan ang isip mo na yan. Sapagkat si Kristo ang tanging daan para tayo ay maligtas, wala na pong iba. Pagdating sa langit, hindi tatanungin sa iyo, anong relihiyon mo sa lupa? Hindi po gano'n. Kundi kung ang pangalan mo ay nakasulat sa langit dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas dito sa lupa. Para masulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay, dapat ka sumampalataya kay Jesus. Dapat ka sumampalataya kay Jesus. Dapat ka sumampalataya kay Jesus. Yun lang po ang kaligtasan natin. Ngunit isa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Number 3, si Jesucristo lamang ang tanging daan patungong langit. Ito ay pahayag ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John 14 verse 6. Mga kapatid, ito po ang buong katotohanan. Huwag tayong maniniwala kung kani-kanino. Ang paniwalaan natin, ang salita ng Diyos, yung nasa Bible. Ang mga Pilipino kasi, umahasa na lang kung ano sasabihin sa kanila. Ayaw magbuklat, tamad magbuklat ng Bible. Kapatid, ang Bible ko ay hindi pang-display sa bahay. Ang Bible ay pinapasa at isina sa buhay. Ang Pilipino kasi, tamad magbasa ng Bible, umahasa kung ano lang nasasabihin sa kanila. Kapatid, basahin mo ang Bible mo. Pag meron kang Bible, basahin mo.
Pag wala kang Bible, pumili ka ng Bible. Huwag muna cellphone, Bible, ang unahin mong bilhin. Kung nakakabili ka ng cellphone, mas lalo kang dapat pumili ng Bible. Sapagkat naroon sa Bible ang iyong kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi na nga ni Jesus, ang kulit ng tao, ang kulit ng tao. Sinabi na nga ni Jesus, ako ang daan, walang daan, upang maligtas ang tao. Siya lang. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang lahat ng tao sinungaling. Tanging si Jesus ang hindi nagsinungaling. Tapos ikaw maniniwala ka sa tao na sinungaling. Kapatid, sinabi ni Jesus, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi na nga ni Jesus, ayaw ko pang maniwala, mas pinaniniwalaan mo ang kasinungalingan ng dyablo at lahat ng mga sinungaling na tao kesa doon sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Ganap na lang pinayaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang hiharap kayo sa Diyos. 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang hiharap kayo sa Diyos. Dito binabanggit ni Apostol Pedro, si Jesus ang namatay sa krus para tayo ay maligtas. Si Jesus ang namatay sa krus para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang namatay sa krus para tayo hindi mapunta sa impyerno. Si Jesus ang namatay sa krus para magkaroon ka ng masaganang buhay. Mga kapatid, mahal tayo ni Jesus. Mahal tayo ni Jesus. Namatay siya alang-alang sa bawat isa sa atin. Hindi niya inisip ng Panginoon ang buhay niya, mas inisip niya ang buhay mo. Tinanggap niya ang kamatayan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, walang ibang gumawa nito. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Maria, hindi si Pastor, hindi si Father, si Brother, si Sister, si Muhammad, si Allah, si Gandhi, si Buddha, ang tagapagligtas. Lahat po silang lahat ay niligtas lamang ni Jesus. Kung sila ay sumampalataya kay Jesus, ililigtas sila ni Jesus. So si Jesus lamang tagapagligtas, wala nang iba. Kapatid, kung meron ka pang alam na ibang tagapagligtas at hindi si Jesus Christ, nagsasayang ka lang ng oras mo at panahon mo. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kapatid,
Gusto ko ba manatili ang buhok ng Diyos sa iyo? So dito pinapakita ang Diyos nagagalit din, ang Diyos napupot din, lalo na kapag hindi tayo sumampalataya sa putlong na anak na ipinadala niya upang magligtas sa atin. Ang kapuotan ng Diyos ay isa sa kanila na nagmamatigas sa Diyos at lumalayo sa putlong na anak ng Diyos. Kapatid, kaya mo yun. Ang kapuotan ng Diyos, kaya mo yun. Kapatid, kapag ang kaluluwa na kapuotan ng Diyos ang iba sa atin na buhay sa mundo nito at mamamatay na lang, ang puotan ng Diyos ang sumasa kanya, imbis na kahabagan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, may pangako buhay na walang hanggan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpulong na anak. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo. Number 4, kailangan natin ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas. Kailangan tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus para tayo ay maligtas. Wala na pong iba. Huwag kayong sumampalataya sa atin. Huwag kayong sumampalataya sa kanino man na magliligtas sa inyo. Si Jesus Christ. Doon kayo sumampalataya upang hindi kayo mapahamak. Huwag sa tao, huwag sumampalataya ka, mapapahamak ka. Sa Diyos ka sumampalataya upang hindi ka mapahamak, upang hindi ka mailigaw. Kapatid, ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi tuburan ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ephesians 2:8-9. For by grace you are saved. For by grace you are saved. By believing in Jesus Christ. Tayo po lahat ay maliligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa. Hindi dahil ikaw ay mabuti para ikaw ay maligtas, kapatid. Malaking kahamalan niya. Ang tanging kaligtasan ay dulot lamang ni Kristo Jesus. It is all because of Jesus. It is all because of Jesus. It is all because of Jesus. Mga kapatid, sa maliwala kayo sa hindi, kagabi ako po ay nagkaroon ng panaginip kung saan nakita ko sarili ko in heaven. Alam ko hindi kayo maniniwala, but that is the truth. At doon, pinakita sa atin ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon sa atin, ikaw ay naligtas
At lahat ay naligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala nang iba. Hindi ko na po itinitali sa inyo sapagkat hindi naman maniniwala iba sa inyo. Sapagkat basta ang gusto ko lang i-emphasize dahil dito sa sinasabi, for by grace you are saved. By grace you are saved through faith in Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus Cristo lamang ang ating tagapagligtas. Wala na po iba. Sampalatayanan natin si Jesus. Papasukin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging natin tagapagligtas. Ako po ay mananalangin na sa pananampalatayang ito. Ang sino mang makakasunod ay maliligtas sa simple, subalit galing sa puso na pananalangin ito. Kung nais mo maligtas, sumunod ka sa panalangin ito. Kung hindi mo ito magagawa, gawin mo sa bahay mo. Pag uwi mo sa bahay, gawin mo. Basta galing sa puso, humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Ngayon, kung ikaw ay makakasunod, sumunod ka, kapatid. Ayan. Ito po ang panalangin ko, gawin natin. Ipikit mo lang ang mga mata. Umistop na lang sa trip. Pikit mo lang ang mga mata. At sumunod ka sa panalangin ito. Hindi naman kailangan malakas. Ikaw lang nakakarinig ay sapat na. Ang sabi nito, sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mo pagmamahal sa akin. Maraming salamat sa labis mo pagmamahal sa akin. Inaamin ko ako'y makasalanan. Inaamin ko ako'y makasalanan. At inihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. At inihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo ako sumunod sa lahat ng iyong utos. Tulungan mo ako sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. At maging nakalulugod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ikaw po ay sumunod, kapatid, ito po ang tinanggap ko. Ngayon, kung ikaw ay nanalangin, ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Meron ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kung sumunod ka sa panalangin ko, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Pangalawa, ang lahat ng kasalanan mo ay nabayaran na at napatawad na. Ang lahat ng kasalanan mo
ay napatawad na at nabayaran na at nalinis na. Kapatid, imagine mo, sumunod ka lang sa panalangin nang mula sa puso. Kung hindi mo ito nagawa kanina, mamaya sa bahay, gawin mo po. O kung mamaya, bago ako magtapos, uulitin ko yung pananalangin. Pangatlo, kung sumunod ka sa panalangin, ikaw ay bago ng nilalang sa paningin ng Diyos. Simula na ng iyong bagong buhay. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin, ikaw ay bago ng nilalang. Hindi ka na yung dati pa. Ikaw ay bago ng nilalang. Hindi na ikaw yung dati pa. At ikaw ay naging anak na ng Diyos. Naging anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na ng Diyos, manalangin ka na ng gusto mong panalangin. At dahil anak ka na ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang babanggitin mo sa pananalangin mo. Manalangin ka kung anong nais mo ipanalangin. Kung meron kang gusto mabago sa buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa mga anak mo, gawin mo na. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, pakikinggan ka na ng Panginoon. Pakikinggan ka na ng Panginoon. Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo ay maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Ngayon, kapag ikaw ay nakay Kristo na, anak ka na ng Diyos, ang lahat ng ginagawa mo ay meron ng merits sa Panginoon. Yung dati na wala ka pang relasyon ni Jesus, gumagawa ka ng mabuti, yan po ay maliwala lahat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng iyon ay pawang magpapaintabaw lamang. Kaya nga ang Panginoon Jesus, marami siyang na-rebuke ng mga hypocrites nung kanyang kapanahunan. At marami din ngayon sa atin lumalakad sa hypocrisy. Subalit ngayon na naki Kristo Jesus ka na, lahat ng gagawin mo ay kalugod-lugod na sa Diyos. Lalo na kapag gumawa ka pa ng mabuti. Okay. Bago ako magtapos, yung nais sumunod ulit sa pananalangin, sumunod po kayo ulit. Yung hindi nakasunod kanina, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inahamin ko ako'y makasalanan. Inahamin ko ako'y makasalanan. At hinihingi ko po sa iyo ng kapatawaran. At hinihingi ko po sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon.